Ngayon i-discuss naman natin yung treasury shares. Ito na yung pangalawa sa huli nating lesson. So ano nga ba yung treasury shares? Ito, the issuing corporation sometimes reacquires shares issued to shareholders either by purchase or donation. Such shares are being held in the name of the corporation and they are called treasury shares. The company may reissue the shares at some future date as deemed necessary. So, may mga times kasi na ang isang company is nare-reacquire niya yung shares na inisyo niya. 'Di ba? Shares binebenta nga 'yon sa mga shareholders. Eh, 'di ba? Ito yung company. Ayan, company 'yan. So, nagbenta siya ng shares sa mga shareholders. Eh di hawak na ngayon ng shareholders yung share. So, may mga times na itong company binabawi niya ulit itong share na to. Binibili niya ulit. So, kapag yung share is napunta na sa binili na or binawi na ng company, ang nagiging tawag doon is treasury shares. Bakit nga ba ginagawa ng mga company yung bakit binabuyback niya yung shares niya? So, isang reason doon is for reselling. Eh, di ba? Halimbawa, ngayon ang presyo ng shares mababa, 10 piso. Eh, kunyari, ang normal price niya is 25. Pero ngayon, mababa ang bentahan ng shares, 10 piso lang. Hindi gagawin ng company, sila na yung bibili ng shares, tong 10 pesos na to. Tapos, kapag tumaas ulit yung presyo ng shares, bebenta nila ulit. Ganun. Parang binawi lang nila para mabenta ulit nila in the future. Pangalawa, pwede ding reason is for retiring of shares. So, gagawin, kapag kasi nire-retire mo na yung shares, ibig sabihin, kinakancel mo na siya. Parang parang ang katumbas niya sa partnership is withdrawal, ganun. Tinatanggal mo na siya as part ng capital mo. So, ang gagawin ng mga company, bago nila i-retire yung shares, bibilin muna nila, tapos tsaka nila i-retire. Tapos pangatlo, pwede din to prevent takeovers. So, halimbawa, merong mga shareholder na gusto nilang magkaroon ng major interest sa company. E di, kapag may ganong mga shareholders, bibili sila ng maraming shares, di ba? Para sila na yung major stockholder. Ganun sila nagagawa ng major decision. Di syempre, para ma-prevent yun ng company dahil ayaw nila ng para ma-prevent yung mga ganong takeover, gagawin nila, sila na lang bibili ng shares para yung shareholder na yun, hindi siya makabili, hindi niya ma-take over yung company. Tapos, pang-apat, pwede din is yung for employee benefits. So, ang gagawin ng mga ng company, pwede, bibili nila yung shares, babawiin nila yung shares sa ibang shareholders. Tapos, pag nakuha na nila yon, tsaka nila ibibigay sa mga employees nila. Kasi may ibang companies na nagiging part ng benefits nila sa mga employees nila is bibigyan or issuean sila ng shares. So, sa halip na mag-issue ng bagong shares, yung mga company, ang ginagawa na lang nila is yung mga nasa market na, nandun na, yung mga shares na nandun na sa mga shareholders, binabawi na lang nila. Tapos, yun yung binibigay nila sa employees. So, yan yung ilang reason kung bakit nare-acquire ng company yung shares nila. So, ang tatandaan nyo, di ba, ang treasury shares, sabi dito kasi, um, ito, the acquisition of a company's own shares reduces the number of outstanding shares, but does not affect the number of issued shares. So, treasury shares are not entitled to receipt of dividends because they are not outstanding. Retained earnings, however, must be appropriated equal to the cost of treasury shares acquired. So, dito muna tayo mag-focus. Reduces the number of outstanding shares. So, kapag kasi sinabi mong outstanding shares, ito yung mga shares na hawak ng shareholders. Or, para mas malinaw, outside shareholders. So, bali ganito kasi yan. Di ba meron tayong issued shares?
Ang issued shares, ito yung mga sold mo ng shares. Dalawa yung pwedeng magmay-ari niyan. Outside shareholders, at saka yung company mismo na nag-issue or yung issuing company. Eh, natandaan nyo na, ang issued shares, sa dalawang tao yan. Dalawang klase ng tao siya pwede nakapangalan. Sa mga outside shareholders, ibig sabihin yung mga tao outside ng company, and yung mismong company na nag-issue sa kanya. Ang tawag kapag ang issued shares is owned by the outside shareholders is outstanding shares. Pero kapag naman ang nakapangalan yung shares doon sa mismong company na nag-issue sa kanya, ang tawag doon is treasury shares. Nagets ba yun? So, kung mamimigay ka ng dividends, 'di ba, kung alam niyo yung dividends, iyon yung parte mo sa kita ng company. Ang bibigyan mo lang ng dividends is yung outstanding shares lang. Yung mga outside shareholders lang. Hindi mo nabibigyan tong treasury shares. Bakit? Sino ba may-ari nun? Kasi ang may-ari nun is yung issuing company lang din. Eh kanino ba yung kita? 'Di ba sa issuing company? So kung yung issuing company, yung kita niya, bibigyan mo pa siya ulit, nagigets ba? Parang ang nangyayari lang, nilipat mo lang yung pera mo sa kaliwa mong kamay, sa kanan mong kamay. Hindi mo na kailangan bigyan ng parte ng kita tong issuing company kasi nga kita niya na yun mismo. Nagigets niyo ba? So kapag merong problem dun sa next topic natin sa dividends, ang bibigyan niya lang ng dividends is yung outstanding shares. And mako-compute niya siya gamit yung formula na issued shares less treasury shares equals outstanding shares. Kasi nga 'di ba ito lahat ng nabenta mong shares. Kaso ang ibang may-ari diyan is outside shareholders, ang ibang may-ari diyan is yung issuing company mismo. So para ma-compute lang natin tong outside shareholders, kung ilan lang sila, edi syempre i-less natin tong mga treasury shares. Nagets? So yun yung ibig sabihin nito na ang treasury shares is nire-reduce niya yung number ng outstanding shares. Tapos ito ulit, treasury shares are not entitled to receipt of dividends because they are not outstanding. So sa pag-account ng treasury shares, ang gagamitin natin doon is cost method. So itong cost method, parang madali lang to, para lang din nag-issue ng ng shares, 'di ba? Pero mamaya di-discuss ko 'yun sa inyo. Kasi 'di ba, alam niyo yung at par, below par, tsaka above par. Ganon din dito. Merong at cost, below cost, and above cost. Pero dahil nga eto sa treasury shares, dahil nga cost method siya, i-account mo yung treasury shares at cost niya kung magkano mo siya nabili. Halimbawa, ang treasury shares, nabili mo siya or binawi mo siya at 10 pesos. Halimbawa, 10,000 na shares, nire-acquire mo at 10 pesos. So, ang entry mo dyan is debit ka ng treasury shares. Kung magkano mo lang siya nabili, 10,000 times 10, edi 100,000. Then credit ka ng cash, 100,000. Ganyan lang siya. Lagi siyang at cost kung magkano mo siya nabili. Halimbawa, nabili mo siya at 15. Edi ang entry mo, debit ka ng treasury shares, 150,000. Credit ka ng cash, 150,000. Lagi lang siya ganun. Kung magkano mo siya nabili, yung cost, kung magkano mo nabili, ganun lang din nagiging value ng treasury shares. Okay? So, kapag naman sa reissuance, dalawa yon, di ba? Pwede mo siyang i-reissue at cost, above cost, and below cost. So, kapag at cost mo siya ni-reissue, halimbawa at 15, na binenta mo siya ulit, ni-reissue mo siya, di ba? Ang debit mo, cash, nabenta mo rin siya at 15. Debit ka ng cash, 150, and credit mo lang yung treasury shares, 150. Kasi same amount mo lang din siya nabenta. So, parang kinancel out mo lang siya. Pero kapag cost mo siya nabenta, ibig sabihin, para kang kumita. Di ba, 15 mo siya nabili. Binenta mo at 20. So, ang entry mo, syempre debit ka ng cash. 10,000 times 20, 200,000. Tapos, credit mo yung treasury shares. Ika-cancel mo na to ulit, no? E di, credit ka ng 150 para ma-cancel out mo na siya. Tapos, credit ka ng share premium treasury shares, 50,000 pesos.
yung kita mo, yung parang lumabas na gain mo doon sa sale, papasok mo siya sa share premium treasury shares. Ngayon, kapag naman below cost mo siya nabenta, di ba 15 mo siya nabili. Halimbawa, nabenta mo siya at 12. Eh di below cost na yun, lugi ka na. Kapag ganun, papasok mo siya una sa share premium treasury shares, ang ide-debit mo share premium treasury shares. Tapos kapag ubos na tong share premium treasury shares, sa retained earnings mo na siya ipapasok.